or the quiet journeys that steer you forward? Is it personal ambition, success, praises, having it all? Or is it about who's with you, all the lives you transform? For me, it's all these. The desire to live my true purpose and inspire to be God's instrument for good. Because I am an artist with a vision of extraordinary prosperity. I am an agent of hope whose mission is to make a difference. I am relentless in my pursuit of great possibilities, always pushing you to imagine what could be. I am the MVP of champions, a teammate, mentor you can depend on. I am nothing without God, His grace, His love. I am amazing because I strive to be the best. Amazing because of fate. Amazing because of Him. Ayan, grabe. So bigyan natin siya ng maraming heart react and clap react sa chat box, mga mentors. Let us all welcome Mentor Precious Grace Capili. Ayan, Hello. amazing morning, Good Mentor morning. Peach. Hello. Thank you so much, Mentor. Volume natin, okay? Ayan, thank you so much. Hello, amazing morning po sa lahat ng nandito ngayon. Kamusta po kayong lahat? So, unang-una po sa lahat, dun sa nanditong na mga nanonood, congratulations. Congratulations kasi nasa training ka. Yung iba nag-holiday, 'di ba? Yung iba, hindi ko alam, nagti-trick or treats. 'Di ba? So, naku, ang holiday, may ano yan eh, meron yang connection dito sa topic ko. Topic kasi natin, 'di ba? Habit. Hiniwalay ko muna, tinanggal ko muna yung growth para ma-focus na natin. So, yung mga holidays, habit din yan. Oo, yun nga lang, yung mga holidays, yan yung ginawa ng mga negosyante para gumastos tayo ng gumastos. So, yun talaga yun. Imagine, di ba? Nagka-holiday o anong ginagawa lagi pag may holiday, napapagastos, 'di ba? Ano bang isi-celebrate mo? Wala na maisi-celebrate ngayon, ano? Pag-alala ang meron, 'di ba? So anyway, hi muna tayo sa mga nanonood. Shout out muna tayo. Nakatuwa naman si Mentor Sol ay nandito, 'di ba? So, dapat ano, huwag kang magpapadala sa ganitong klaseng holiday kasi Zoom na lang naman 'to. Hindi mo na kailangan pumunta ng office. Dapat available ka na talaga. Kaya congratulations kung isa ka sa mga nanonood ngayon at binibigyan mo ng oras yung training natin. So, pang fifth day ko na 'to na sunod-sunod dito sa ating training. And so far, yung mga topics, 'di ba, sinend ko naman sa inyo yung mga PowerPoints. Kung di mo pa nakukuha, kunin mo sa mentor mo. Nag-send na ako ng link ng PowerPoints. And at the same time, yung iba may mga video, in-upload ko na sa YouTube, naka-unlisted. So basta meron ka ng link, mapapanood mo ulit. Okay? So watching from Sultan Kudarat. Hello, mentor. Mentor Teresita, hello po sa inyo. Ito, watching from KSA. Mentor Agnes, hello din po, no?
Watching from the main office. Sino to? Main office na wala umakyat. Sana yung nasa main office, no, AirPods ka para hindi mo magulo yung mga ibang tao dyan. Maingay ako. Ako pala yung makakagulo. Sinisipa kita. Di ba? So make sure mo naka-AirPods ka para talagang makapakinig ka mabuti. Marami bang tao pa rin sa office ngayon? Last day? Marami naghabol? Watching from Dakar. Watching from Batangas, watching from Italy, USA. Ito, congratulations kay Mentor Melanie Collins, no? Medyo mataas yung top ni Mentor sa sa IAM, sa international. Ayan, si Mentor Jovelyn, hello po from Japan. So nakakatuwa dahil iba't ibang bansa tayo ulit. Dahil syempre, yung mga nasa Pilipinas lang naman ata ang nag-holiday ng ganitong panahon. Pero yung mga nasa ibang bansa, wala. Work mode pa din. Tama ba? Watching from Cavite, from Avida. So medyo, mamaya dadami na naman to. Alam yung habit din to yung pagiging late. Mamaya pag-usapan natin yan. Game na tayo. Start na tayo. Ito yung ating topic. Bakit ba napaka-importante nitong ating topic? Sobrang importante nito dahil ito po ay ang bumubuo ng buhay natin araw-araw. Habits. Are you guys ready? Game na tayo. Press 100 if you're 100% na ready na makapakinig ng ating training. Game. 100. Salamat sa mga nagko-comment. Feel free to to comment anytime dahil mas maganda na nagko-comment kayo kaysa wala akong kausap, and salamat din sa mga naka-open cam. Ayan, meron hello mentors, may mga kasama ka diyan sa classmates mo, Mentor Marivic. Classmates. Ganda ng kulay nyo, blue, red, yellow. Hello po. Game. So ano ba tong habit na to? Itong ating pag-uusapan. Hello, Mentor Lay, no? Grabe, Emerald Elite Executive, nakikinig pa din. What is habit and why is it important? So para lang may idea tayo, ano ba yung habit? So it allows brains to save energy and perform common tasks efficiently. Automatic behavior that we have learned from experience. Our simple cue routine reward loops that saves effort. 45% of our activities are powered by habit. Habits are so powerful that even if you have a brain damage, it can still function. Ganun po katindi ang habit. Kahit po magka-brain damage daw tayo, marerecall pa rin natin kung ano yung mga usual, mga nakasanayan natin na ginagawa. So, sabi dito, ang habit daw nakaka-save ng energy, nakaka-save ng kumbaga instead na iisipin mo pa, e-effortan mo pa. Ngayon, hindi mo na kailangang effortan, hindi mo na kailangang isipin pag habit na. So, example, 'di ba minsan may mga tayo, nagagawa tayo na akala natin hindi natin nagawa, pero dahil habit na siya, nagawa ko pala. Example, nalak mo ba yung, may mga kotse, nalak mo ba yung nalak mo ba yung kotse? Parang, di ko ata nalak Nalak ko ba yung bahay? Nasarado ko ba yung pinto? Hindi mo na sure kung nagawa mo o hindi. Pero pag binalikan mo, ay nakalak pala. Pero wala akong maalala na nilak ko yan. Meron na sa inyo nangyaring gano'n? Ang tawag po doon, makakalimutin. Hindi, joke lang. Ang tawag doon, nasa subconscious na. Naging habit mo na kasi na to the point na hindi na iniisip nung utak mo na gagawin mo pa siya. Automatic na. Automatic na siya sa'yo. Example, so ito pa isa, pagka nagwiwi, ano ginagawa? Nagfa-flash. Minsan ba naisip mo yung, nag-flash ba ako? Parang di ako nag-flash. So pag tinignan mo, ay nag-flash naman ako. Sa sobrang automated na. 'Di ba? So ganun ka-powerful ang habit kapag nakasanayan na, naging routine na siya, naging part na siya ng sistema. Bakit natin pinag-uusapan 'to? Kasi yung negosyo natin, pagka na-create natin yung habit, pagka nagawa natin yung mga dalawang klase kasing habit good habits, bad habits.
Pag nagawa natin yung good habits, it will really help us in the long run to create a very good routine para maging successful tayo sa business. But if we also create a routine of bad, poor habits, it will ruin us to become successful. Oo. So ngayon, kailangan i-check mo yung mga habits ba na nagagawa mo, bad ba yan? Good ba yan? Ano ba yung na-develop mong habit? O pandemic, ano ba yung mga na-develop natin na habit ng pandemic? Zoom. Nung una, pagka nagzo-Zoom, very very ano ka pa, yung kumbaga parang hindi ka komportable kasi first time mo. So hindi mo pa sure paano nga ba yung unmute, paano nga ba mag-upload ng PowerPoint, paano nga ba mag-share screen. Wala pa sa sistema mo hindi pa siya habit. Yung pag-attend ng mga Zoom schedules, wala pa sa sistema mo. Pero dahil ang tagal nating nasa pandemic, ano nangyari? Naka-create ng habit. 'Di ba? So, ibig sabihin po, kapag maayos ang ating habits na nakikreate, maayos din yung magiging sistema natin sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Why? Kasi ang habit, it saves time. Wow! Habit saves time. Oh, sino dito yung nahihirapan sa dami ng kailangan niyang gawin, hindi niya ma-juggle? Yung may work, may anak, tas nagbe-business, tas walang yaya. Ay nako, ang hirap nun. 'Di ba? Paano mo aayusin yung time mo pagka ganun? So masisave ka, maayos mo yung time management mo kapag nakadevelop ka na ng mga habits. Sample natin, no? Sabi dito, small habits has a powerful impact in our life. Tingnan mo, small. Hindi sinabi na yung mga usual lang na ginagawa natin na malalaking bagay. Small habits. Ibig sabihin, maliliit na bagay pero malaki yung impact sa buhay natin. So maraming mga ganong bagay. Isang example, time. Since nasa time tayo, pagiging on time. Yan. Pagiging on time. Ikaw ba yung tipo ng tao na pag sinabi 6 p.m. ang appointment, dadating ka ng 6:15? O dadating ka ng 6:05? O dadating ka ng 6 o'clock? O dadating ka ng 5:45? Sino ka dun? May ka-meeting ka. Yung meeting 3:00. Ikaw ba yung tipo ng tao na dadating ka ng 2:30, 2:45, 3 o'clock, 3:15, 3:05, o 3:30? Or worst, 4 p.m. 'Di ba? Kasi narinig niyo na to for sure. How you do one thing is how you do everything. Ang habit, kaya yan tinawag na habit kasi paulit-ulit. So, ibig sabihin, sabi no, how you do one thing is how you do everything. Ibig sabihin, pag ganun ka, lagi kang ganun, ibig sabihin, ganun ka talaga. O, ibig sabihin, kailangan, ang ma-develop mo na habit, yung personality, behavior. Yun, yung how you do one thing is how you do everything. That's your behavior already. Yung behavior natin, consist yan nung ginagawa natin na maliliit na bagay. Yung maliliit na bagay na yun yung habits. Nakuha po? Okay. So, ngayon, paano ka? Ano yung mindset mo pagdating sa ganon? So, check mo ngayon. Check mo ngayon yung sarili mo. Meron ba akong good habits when it comes to time? On time ba ako? On the dot or always 5 minutes late? Always 10 minutes late? Always 1 hour late? Lagi ba akong nagagahol sa oras? Lagi ba akong nagmamadali? Lagi ba akong natataranta pag malapit na? O chill lang ako? Kasi
Yun yung naging habit ko. Habit yun eh. So kung ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung natataranta kapag meron ng malapit na bagay, ibig sabihin you have developed a very poor habit when it comes to time. Kasi ibig sabihin, nasanay ka na laging nagmamadali. Oh, ganito. Syempre, ang mga habits natin, in order for us to change or to correct our habits, it requires patience. Patience from yourself. Kailangan mong maintindihan na hindi mo naman na-develop yan ng pagkagising mo. Yun na agad eh. Hindi. Na-develop mo yan because of everyday. Routine mo siya eh. Everyday mo siyang ginawa. And in order for us to change yung habit natin, minimum 28 days para makakreate tayo ng new habit. 28 days or 1 month. Oh, so ibig sabihin, check mo. After nitong training ko, lista mo. Ano ba yung mga habits na parang nakasanayan ko na hindi yata tama? Mamaya magbabanggit pa ako ng iba't ibang mga examples aside dun sa time. Marami kasi yan, ano, makaka-relate tayo. Ito po, itong training natin, hindi ito yung tipo ng pag narinig mo after, kaya mo na agad i-apply. Hindi, it should be intentional na gusto mong may magbago para may magbago sa behavior and practice mo. Pag meron nagbago sa behavior and practice mo, merong magbabago sa results mo. So yung success, yung results, nakadepende yan, ano bang habits mo everyday. Kaya nga pagka meron, di ba, kahapon yata yung na training ko, di ba, tinanong kasama dun sa question, bakit wala kang pay-in? Tapos, ano yung tanong? Bakit? Ano ba ang ginagawa mo araw-araw? Ano ba yung activities mo everyday? Diba? So, part doon yung habit. Okay? So, manage our habits, manage our life. Yung buong buhay natin, sa totoo lang, it is composed of, sabi nga kanina, no, a big percentage na habitual na siya. Example, tingnan mo, prove ko sa inyo, pagagising mo sa umaga, iniisip mo pa ba kung didilat ka, tas babangon, o automatic na sa'yo yun? Ano yung habit mo pagagising mo sa umaga? Pagagising, pakitype nga po. Ano yung habit mo? Kuha cellphone o tayo muna? Ano? Yung iba, pray. Pagdilat ng mata, ang una, thank you Lord. Yung iba ang habit ko una pagkadilat sa umaga, ayun, patay alarm. Make sense. Ang hirap mag-pray pag tumutunog yung alarm. 'Di ba? Iba-iba 'yan. May mga tao ako nakita, pagising ng umaga, ang first na unang gagawin ay cellphone. Bakit? Check ng time. Anong oras na ba? Meron namang iba, pagkagising, automatic bangon kasi ayaw nilang may ma-waste na time. Kasi yung iba, kapag naging habit na una ang cellphone, browse, napunta na ng Messenger, napunta na ng Facebook, nagulat sila, 30 minutes na yung nakalipas. 30 minutes na yung nakalipas agad. 'Di ba? So nakasayang na agad ng oras. Yung iba naman, pagkagising, diretso CR, tapos diretso ligo. Bakit? Para di na makatulog ulit. Iwas tulog na. Yung iba naman, pagkagising, nakaset na yon, na-practice nila. Pagdilat ng mata, thank you Lord. Pagbangon, timpla barley, inom ng tubig, timpla barley. Inom muna ng barley, inhale, exhale, bago mag-phone. Yung iba naman, depende kasi kung ano oras ka magising. Kasi paano kung may appointment ka ng ng 10 a.m. Yung totoo, tingnan mo paano kung may appointment ka 10 a.m., nagising ka 9. Magawa mo pa lahat ng habits mo. Kung ang habit mo, mag-pray,
mag-barley, syempre maligo. Oh. Yung iba may exercise pa. Nakita ko, nag-comment, nagme-meditate pa. Eh, paano kung late ka magising? Paano kung habit mo late magising? Ano na lang magagawa mo? Wala na, ligo na lang. Yung iba masaklap, wala nang ligo. Oo, doon tayo nagkakaalaman. Wala na. So, it's very important kung ano yung na-create mo na habit. Ano yung ginagawa mo? So, sabi dito, late po kasi natulog. Habit din yun. Pag may appointment ka ba kinabukasan? Pag may appointment ka kinabukasan, magpapaka-late ka pa rin matulog? Well, minsan, hindi natin maiwasan. What if kasi may appointment ka ng late dahil may kausap ka ibang bansa? So, ano habit mo pag tumunog yung alarm clock? Snooze on? Snooze ng snooze? Ano yung habit mo? 'Di ba? Kasi hindi excuse na late natulog kasi may talk kaya late nagising. Hindi excuse yung nag-prospect kaya late natulog kaya late nagising. Wala. Ano yung baluktot na pag-iisip yun. Regardless kung ano man yung nangyari sa'yo kagabi, kailangan masimulan mo yung araw mo ng tama. Kasi pag hindi mo nasimulan ang araw mo ng tama, ano mangyari? Dire-diretso yun. Pansin mo minsan, di ba pag ang pangit ng gising mo, lahat ng kamalasan nangyayari sa'yo. Bakit? Hindi maayos yung utak mo eh. Sinimulan mo sa umaga ng magulo ka, dire-diretso buong araw mo magulo. Kaya very important. Ano yung habit mo? Ano yung na-create? Baguhin ko yung term. Ano yung na-create na nakasanayan mong gawin? In times of pressure, dun lalabas yan. Parang yung example ko kanina. Pag puyat-puyat ka, paano ka kinabukasan? Yun yung ikaw. So, ano ba yung tama? Ang tama is kahit anong mangyari sa'yo kinagabihan, pagkagising mo, kailangan maayos mo yung bagong araw. Kasi hindi yan magiging amazing morning. 'Di ba? Hindi yan magiging amazing morning kapag yung simula ng araw mo hindi maayos. Okay? So, manage our habits, manage our life. Life talaga, guys. Oh. Aside sa paggising, yung habits natin when it comes to to mamaya unahan ko na may slide ko. Sige. Later na natin yan. Dito muna tayo. Ayan. So, ito muna, explain ko muna. Sige, Mens, nagigets na namin kung ano yung gusto mong ipaintindi na bakit kailangan maayos namin yung buhay namin. O, paano? Paano, Mens? Gusto namin, syempre, yung pagkagising namin, magawa namin yung mga things to do na kailangan namin sa buhay namin para maging peaceful yung life, such as pag-inom ng barley, pag-pray, devote, iba nagme-meditate, para magawa mo 'yon. Kasi hindi iba-iba kasi tayo ng kung ano yung nakasanayan. Kung ano yung nakasanayan mo for how many years? Minsan matagal bago magbago and minsan masasaktan ka muna bago magbago. Alam mo yung mahal matuto? Kapagka meron isang bagay na nasakripisyo dahil alam mong mali yung ginawa mo, doon ka nagigising. Wait lang, kailangan ko ng baguhin to. Minsan ganun pero sana wag lahat dumating sa ganong punto bago mo baguhin. Example, yung pagiging late, yung pagising ng late. 'Di ba? Ito sabi, ako Mens, nakasanayan ko na magising ng pinakamatagal 5 AM. Yun na yung naging body clock niya. Si Mentor RX. Ang hirap, Mens. Sige, change name ka muna. Hindi kita ma-shoutout. So, paano ba natin babaguhin yun? Kasi kung gusto mo ng maayos na buhay, for sure, meron kang ideal mornings, meron kang ideal evenings, meron kang ideal day. Tama ba? Kasi may ideal life ka
So, paano natin ayusin? Meron kasing 3 parts of a habit. Yung 3 parts of a habit na to, ito yung cue, routine or response, tsaka yung makukuha mo out of it, reward. O, 'di ba? May 3 parts pala para mabuo mo yun, yung habit na yun. So, a simple cue, routine, reward loops that saves effort. Isa sa mga habit natin, bukod sa yung gising habit, yung pag-toothbrush. Lahat po ba nagtutoothbrush? O, ito para maintindihan lang natin. Kasi ito siguro yung sure ako na 99% ng nandito po nagtutoothbrush. Kahit di kayo mag-comment, I believe in you. So kaya ito yung pinili nating example. Ang pagtutoothbrush, normal, na, kasama na siya sa sistema mo everyday. Hindi na siya kailangan na iutos pa sa'yo ng asawa mo. Yung halimbawa, di ba, mag-asawa na kayo, uy, mag-toothbrush ka na. Hindi na tayo bata. Automatic kasama na siya. Pagka bata, kine-create pa yung habit ng pagtutoothbrush. Di ba? May anak ka, for example, 2 years old, 1 year old, ikaw pa nagtutoothbrush yun 2 years old, 3 years old. Kine-createan mo na siya ng habit. Tinuturuan mo na siya na, ang pagtutoothbrush, after eating, o kaya pagkagising sa umaga, 'di ba? Tinuturo natin. Kaya paglaki, nagkakaroon ng habit yung bata pagdating sa hygiene ng pagtutoothbrush. Pag hindi mo naturuan, ano nangyayari? Sira lahat ng ipin. Ano nangyayari? Yan yung mga kukulitin mo pa, huy, mag-toothbrush ka na. 'Di ba? Yan yung better off na naka-face mask na lang. Hindi, joke lang. So, kidding aside, ang point is, para lang maintindihan nyo yung 3 parts ng habit. Ano ba yung cue? Ano yung nakakapagpa-push sa'yo para mag-toothbrush ka na? Ano yung cue? So sa iba, morning breath. Pagkagising, part ng habit nila yon sa either mouthwash or toothbrush sila sa umaga. Yun yung cue. So sa madaling salita, pag naamoy nila yung hininga nila, oops, kailangan ko mag-toothbrush. Yun yung cue nila. Yung iba naman, nakasanayan, habit nila na every time nakakain, pagkatapos nun, kailangan mag-toothbrush. Lalo na yung mga nag-braces. Makaka-relate yung mga nag-braces dito. Pag nag-braces ka at hindi ka nag-toothbrush after, sa dami mong kinain, tapos ngumiti ka, nakakahiya. So, sila talagang na-develop nila yung right after kumain, no matter what, kahit nasa labas, nasa restaurant, mapapatoothbrush sila. 'Di ba? So, bakit yun yung naging cue? Yun yung naging cue, yun yung naging cue kasi yun yung may nararamdaman ka na uneasiness. Uneasiness na. Kumbaga parang hindi ka na komportable. Minsan, sobrang dami mo kinain, hindi naman normal sa'yo na mag-toothbrush every after meal, pero sa sobrang dami mong, halimbawa, nagbagoong ka, hindi mo kaya na hindi mag-toothbrush, di ba? Ang hirap, lalo na kung may meeting ka after. Kumain ka ng shawarma, tas punong-puno ng garlic. Di ba? Nagiging uneasy ka. So, nagkakaroon ka ng cue. Uy, ano yung response dun sa cue na yon? Yung response dun, uy, kailangan ko na mag-toothbrush. Bakit mo ngayon ginagawa yon? Ano yung reward? Ang reward, kasi mafe-feel mo ulit ngayon yung freshness ng breath mo. Mafe-feel mo ngayon, I feel so clean. 'Di ba? So, yun yung reward. It's very simple. Pero because of that reward, nakadevelop tayo ng habit. Tingnan mo try natin. Yung toothpaste, papalitan ko. Yung toothpaste, walang bula, tapos walang minty fresh. Walang ganun. Oo, walang ganun yung toothpaste. May satisfaction ka bang mararamdaman pagkatapos ng pagtutoothbrush mo? Wala kang maramdaman na satisfaction. Parang gusto mo ulit-ulitin. Bakit? Kasi hindi mo nakuha yung reward na gusto mo eh. 'Di ba? So, same yan. Sa lahat ng mga na-create natin na habits, sa lahat ng mga na-create natin na activities, lagi yan
ginagawa mo kasi may part sa'yo na uneasy ka na. Hindi mo na gusto. Kaya napupush ka na gawin. Para makuha mo yung mga little things na reward mo. Kumbaga, ang habit kasi, ang reward niyan, long term. Pero meron siyang immediate reward, yung right after, sense of fulfillment. Toothbrush lang may sense of fulfillment na, mens. Try mo, huwag kang mag-toothbrush. After, one whole day, huwag kang mag-toothbrush. Baka yung iba sanay, sige, gawin ko 3 days. Oh, try mo, huwag kang mag-toothbrush 3 days. Pagka-toothbrush mo after 3 days, may sense of fulfillment. 'Di ba? So, ibig sabihin pala, pag gusto nating makakreate ng habit, hanapin natin ano yung mga cue. Hanapin natin yung ano yung makakapagpakilos sa atin. Ano ba yung mga sample nito na applicable dito sa business? How can you help yourself build good habits? Oh, can be achieved by focusing on keystone habits and focusing on small wins. Na unahan ko yung aking PowerPoint. Oh, sa habits is equivalent to satisfaction. Kaya nagkakaroon ng behavior change. Kaya mo nagagawa ng paulit-ulit. Kasi nagkakaroon ka ng satisfaction dun sa nakuha mo. So, para makuha mo yung cue, yung dito sa 3 parts, balikan ko ayan. Para makuha mo dito, yan, yung cue, hanapin mo ngayon, ano ba yung, halimbawa, yung kanina, pagiging on time. Kailangan mo magsawa na lagi ka na lang nagmamadali. Kailangan mo magsawa dun sa pakiramdam na naku, ito na naman, malilate na naman ako. Naku, ito na naman, di ko na naman masisimulan yung training. Naku, ito na naman, magmamadali na naman ako. Kailangan mo magsawa dun sa ganun. Para nang sa ganun, yung time mo, mache-check mo, halimbawa, 2 hours before. Ay, eto, kailangan ko na kumilos, kailangan ko na mag-prepare para hindi ko maramdaman yung yesterday na nangyari sa akin. So, mangyayari sa'yo, yun yung cue. Yung magiging response mo, kikilos ka na. Ano yung reward mo? Hindi ka na magmamadali. Hindi ka na laging late. Oh, ikaw ba yung tipo ng tao na na habit mo na malobat? Hello, Mens. Naisip ko lang na example. Habit mo na laging malobat, habit mo na laging nawawala ng charger, etc. O, paano kailangan ngayon doon? May battery life ang cellphone. 'Di ba? May battery life ang cellphone. Pagka nakita mong nasa 50% na, kailangan mataranta ka na. Yun na yung cue. Okay? Yun yung cue. Kailangan maging habit mo na cue mo 50%, naghahanap ka na ng charger. Para yun yung response mo. Isasaksak mo na agad o kaya may dala ka na power bank. Ano yung reward mo? Ang reward mo, di ka malulubat. Hindi ka madededbat. Nakita na gets nyo yung yung cue? Yung cue kasi yun yung magpapakilos sa iyo eh. Yun yung magpapakilos sa iyo. Halimbawa, isa pang bigay natin example. Tignan mo yung e-wallet mo. Wednesday ba ngayon o Tuesday? Ano ba ngayon? Tuesday. Tama. Tignan mo yung e-wallet mo. Kamusta? Anong nakalagay dyan? Ilan ang zero dyan? Baka puro zero. Naku, yan ang cue mo. 'Di ba? Mens, konti lang zero ko. Ay, talaga ba? Di good. 10 pesos. Tignan mo yung e-wallet mo every Tuesday. Every Tuesday yan. Check mo lagi. Every Monday, check mo lagi. Oh, anong ginagawa natin? Nilalagyan natin ng cue para para kumilos ka. Gusto mo ng cheque, gusto mo ng income. Pero nalulungkot ka every Tuesday, maliit ang income mo. Gawin mong cue. Every day, i-check mo yung online account mo. Every day, wag lang every Tuesday. Tignan mo, simulan ko ng ng Wednesday. Wednesday. Tignan mo, may pumasok na ba? Ay, wala pa.
Bukas ulit, buksan mo. Thursday, may pumasok na ba? Ay, wala pa din. Ewan ko, di ka magising kung araw-araw buksan mo tas walang pumapasok. So, ang mangyayari doon, magiging cue mo yun na kung gusto mong merong pumasok, lalo na kung bago ka pa lang at wala ka pang downlines, kailangan mo mag-prospecting, kailangan mo mag-talk, kailangan mo magpa-pay-in. Gusto mong dumami yung laman ng bank account mo, simulan mo sa e-wallet mo. 'Di ba? So, create ka ng mga simple routines, cue, na kung saan pwede ka magising. Pwede ka magising na, uy, teka lang, mali yung ginagawa ko. Ano ba yung mga habits ninyo? I mean, ano ba yung mga gusto nyong baguhin? Kung ano yung mga gusto nyong baguhin na yon sa habits ninyo, kailangan lagyan mo siya ng lagyan mo siya ng cue. Sige, mamaya mas marami ako examples diyan. Pag-usapan pa natin more on about habits pa. Bibigay pa ako ng maraming examples. Ito, kailangan kasi matulungan mo yung sarili mo eh. How can you help yourself build good habits? Paano mo daw matutulungan yung sarili mo? Kapag bata pa tayo, may bago kang pencil case, may bago kang uniform, may bago kang libro. Excited ka pumasok sa school. Tama? Dumaan po ba sa pagkabata? Naalala pa po? Oh, yun yung satisfaction mo. Office. Kapag bago ka pa lang dun sa office, bago table, bago boss, bago excited pa din mag-work. Oh, kapag luma na lahat, ayaw na mag-work. So ngayon, check mo, ano ba yung nagtitrigger sa akin? Halimbawa, hindi ka na excited. Hindi ka na excited gumising, hindi ka na excited pumasok sa work mo, hindi ka na excited mag-training sa I Am Worldwide. May kasi siya root cause. Example, bakit ka nalilate? Nalilate ka kasi it's either yun yung na-create mong habit, ganun ka na palaki, yung 5 minutes before, tsaka ka kikilos, hoy, malilate na ako. Yung appointment mo 7 a.m. Tipong 6 o'clock, di ka pa nararatel. Pag nakita mong 5 minutes before, doon ka pa lang mararatel. May ganun. So, check mo ngayon. Bakit ka ba hindi excited? O yung iba, hindi excited kasi paulit-ulit lang. Wala naman nangyayari. Ganun at ganun lang. Check mo ngayon, ba't hindi ka excited pumunta sa mga training? Bakit ka nalilate? Anong reason? Ngayon, from there, tulungan mo yung sarili mo. Ngayon, paano ko maibabalik yung excitement? Paano ko magagawa ulit na excited ako na gawin yung business na hindi ako kailangan paalalahanan? Paano mangyayari na excited ako na umattend ng trainings whether online or offline? Paano mangyayari na excited ako kapag meron akong talk, yung hindi ako kinakabahan? Paano mangyayari na excited ako ulit pag magpapadala ako ng products? Isipin mo, ikaw yung nakikakakilala sa sarili mo 'di ba? May kanya-kanya tayo ng issues in life. Pero ang kailangan mo, matulungan mo yung sarili mo na magawa mo yung mga task everyday ng hindi pwede na yan, okay na yan. Alam mo yon? Yung magawa mo ulit ng tama. Again, how you do one thing is how you do everything. Paano ka babalik dun sa ganun? Yung iba, yung iba kasi na nasanay na every New Year, every New Year lang magaling. New Year's resolution, 'di ba? Naging habit na din 'yun. Naging habit na ng karamihan na every start of the year, magbabago na ako. Narinig mo na ba 'yon? O ikaw mismo, nasabi mo na ba 'yon? Start of the year, ang daming kinain nung December. Nako, magji-gym na talaga ako. Nako, hindi na talaga ako kakain ng sweets. Nako, hindi na talaga ako ganito. Alam mo ba na ang pinakamaraming nag-e-enroll sa gym, January? January. Alam mo kung bakit? Madaming may New Year's resolution. Maraming sa simula lang magaling.
O yun. Anong tawag doon? Ningas? Hugon? Maraming ganon. Yung sa simula lang magaling. Dito sa business natin, masakit man isipin, marami ring ganon. Yung sa simula lang mabait. Ay, magaling. Oo. Sa simula lang magaling. Ibig sabihin, sa simula, on time. Sa simula, masipag, mag-invite. Sa simula, mahilig umattend ng training. Pero pagka after 1 month, after 2 months, wala na. Bakit? Tatanggal na yung excitement. Kaya nandyan ang habit. Kasi habit is equivalent to discipline. Habits, hindi yan based sa emotion. Ang habit, discipline yan. Nakuha po, pakitype nga po, habit is equivalent or ano, ganon, to discipline. Sige po, pakitype. Para magising-gising muna ang iba. Yung iba, chill na chill eh. Oh. Kataas pa yung kamay eh. Hello po sa inyo. Amazing morning. Kita ko po yung kilikili nyo. Wag lang po kayo magbubunot. Joke lang. Oh, naging habit na nila pagka makikinig na kaganon komportable. Oh, habit is discipline. Ano yung habit mo pagka nakikinig ka ng training? So, balikan natin. Ibig sabihin, we can control the outcome depending, again, sa habit natin. Kasi yung habit natin, yun yung hindi dependent sa kasi, ganito yung nararamdaman ko. Hindi dependent sa kasi, ganito yung nangyari nung isang araw. Hindi. Habit na kailangan ma-develop mo yung tama, hindi yung poor habits, yung good habits, para pag pinagsama-sama mo, narinig nyo na ba yung success is hidden in your daily routines? Yan yun. Habit yun. Okay? So tutulungan mo yung sarili mo. Ano ba yung mga poor habits na na-develop ko? Ano ba yung mga yun na kailangan ma-improve ko? Kasi sayang, nagsispend ako ng time sa isang bagay na ang na-develop ko pala poor habit. Na-develop ko pala yung habit na pag uma-attend ako ng training, 7 p.m. ang training, na-develop ko pala dumating ng 7:30. Na-develop ko pala yung habit na, kasi video pa lang naman yan, first part, tsaka na ako papasok pagka yung speaker na. O na-develop ko pala yung habit na every time may Zoom meeting, naka-off cam, tapos may iba akong ginagawa. Kung hindi maiiwasan, ganun talaga. At least nakaka-attend ng training. Kung may trabaho, ganun talaga. Kung on the way pa uwi. Pero, kung na-develop mo yung wala kang ibang ginagawa, nakafocus ka lang sa training, mas productive yun. 'Di ba? Pero again yung mga part-time, ganun talaga. At least nakaka-attend ng training. Okay? Kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kasi ikaw lang yung kasama ng sarili mo araw-araw. Hindi naman nakakasama ng sarili mo yung mentor mo everyday. Hindi niya mache-check. Kasi kapag halimbawa, minsan marami tayong mga shortcomings, pero minsan ang nasisisi natin, kasi ganito kasi ganyan kasi, pero check mo yung sarili mo. Paano ba yung quality? Ano yung kalidad mo when it comes to activities? Do you give 100% of yourself? Or ikaw yung si pwede na? Paano ka ba? Pag nag-talk ka, ikaw ba si pwede na? Basta nakapag-present lang? O you give 100%? Pag nakinig ka sa isang tao, ikaw ba si pwede na? Napapakinggan ko ibang parts? O ibang parts, hindi, pwede na yan. Anong klaseng tao ka? Excellence, meron ka bang excellence habit? O meron kang pwede na yan habit? Pwede na yan, basta matapos lang. Sino ka dun? Kasi it's also a habit. Kailangan magising ka. Build good habits. Kasi good habits will develop good behaviors. Again, success is hidden in your daily routines. So, can be achieved by focusing on keystone habits and focusing on small wins.
Kaya nga sinimulan ko sa pagising sa umaga. 'Di ba? Sinimulan natin kung doon sa mga maliliit na bagay. Pero ganito, kaya after ng training ko, kailangan sulat kayo, build a plan of action. Isipin mo mabuti, ano ba yung mga bagay na hindi ka satisfied kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo nabibigay yung 100% mo? Ano ba yung mga bagay na yon? Ngayon, lagyan mo ngayon ng deadline yung self mo. Kailangan by this time, after nitong buwan na to, hindi na ako ganito. O halimbawa, after ng taon na to, hindi na ako ganito. Lagyan mo ng deadline. Isulat mo isa-isa. Kailangan, everyday pagkagising ko, nakakapag-pray na ako. Kailangan, everyday pagkagising ko, makakapag-barley na ako. Hindi yung naisingit lang, hindi kasama sa schedule. Alam mo, kapag hindi ka nakadevelop ng good habits, your mind will always be cluttered. Pakitype nga po, cluttered. In Tagalog po, magulo. Ano po? In Tagalog, magulo. Gusto mo po ba ng magulong utak? Cluttered. Kalat-kalat. Gusto mo po ba ng utak na kalat-kalat at magulo? Ayoko niyan. Yung tipo ng hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, anong uunahin mo, saan ka magsisimula. Gusto mo ba ng ganong klaseng buhay? Walang may gusto nun. Pero some other people, dahil hindi nila naayos yung maliliit na mga actions nila, maliliit lang na mga actions, hindi nila naayos, ang nangyayari, nahihirapan sila sa buhay nila. Take note ha, buhay. Maliliit lang na actions. Kailangan, ito po, yung pag-i-implement natin with intention, intentional, yung gusto mo talaga na maayos yung buhay mo. Nakakita ka na nung yung taong laging naguguluhan kung anong uunahin yan sa dami ng gagawin? Or ikaw mismo na-experience mo na yon? Kung ikaw mismo na-experience mo na yun, gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw mo. Ayaw mo. So ngayon, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung mga bad habits or i-recreate mo yung mga habits mo na mas pro to you. Mamaya mas ililinawin ko. Basta ang kailangan dito, intentional. Intentional. Example, puntahan natin yung bad habits. Doon muna tayo sa bad habits. Kasi ang inaayos natin ngayon, bad habits, no habits. Yung wala kang habit, wala kang na-build na routine, mahirap yun pag wala kang na-build na routine. Kasi once na wala kang na-build na routine, ibig sabihin, magulo. Pangalawa, may na-build ka na routine, pero magulo. So, ano yun? Ano yung routine mo na na-build? Magulong routine o maayos na routine? So, tutulungan mo yung sarili mo. Ano ba yung mga nakakapagpabagal? Ano ba yung mga nakakagulo sa buhay natin? Yun yung tinatawag na friction. Yan. What is friction? Normally, ang friction, ano po ito? Merong hindi okay. Sila, nagbabanggaan. Hindi okay. So example, gusto mo na hindi ka malate, pero ang actions ay mabagal kumilos. O kaya naman late na walang plano kung anong oras sa alis. So, kailangan ngayon, dun sa part ng friction, na ayusin mo yung, tutulungan mo yung sarili mo para, friction stops motion, tutulungan mo yung sarili mo para makakilos ka ng maayos. Isang bad habit natin. Yung iba po, na sana wala, pero simulan natin sa sobrang bad para maintindihan lang natin, para lang magets natin. Pagyoyosi po, paninigarilyo, masama po ba? Masama po. And naging habit na siya sa iba. Habit na pagkatapos ng pagkain. Di ba? Ano yung cue? Yung cue,
Pag nag-aasa call center ka, after work, cue, yosi time. Break time, cue, yosi time. Bad habit yun, di ba? Paano mo ngayon tutulungan yung sarili mo na tanggalin yung bad habit na yun? Paano mo tutulungan? Lagyan mo ng friction. Ibig sabihin, pahirapan mo yung sarili mo. Yung yosi, ilayo mo sa'yo. Ilayo mo sa'yo, ikandado mo. O kaya iwan mo sa sasakyan, nakatira ka sa condo, 17th floor ka, tatamarin ka bumaba. Yung iba, sabi nila, hindi mens, bababa pa rin ako kukunin ko. Kaya nga, ang sabi ko kanina, intentional. Gusto mo bang mabago? 'Di ba? Kailangan babaguhin mo. So, pagdating sa example, sa mga bad habits, kailangan lagyan mo ng friction. Try nyo nga, sige. Comment nga kayo. Ano sa tingin mo yung hindi nakakahiya? Ano yung bad habit mo na gusto mong mawala? Pero hindi mo alam kung papaano. Manyana habit. Ayan. Tama. Kala ko sabihin mo sa akin, Mens, mamaya na. Oo. Pero nagkaintindihan tayo. No? Si Mens Marvin. Manyana habit. Ay, mamaya yan. Nandito yan sa ating next slide. Nasaan na ba yung slide ko na yun? Ayun, no. Nandito yan sa aking next slide. Ano pa? Umiyak. Bakit? Mahirap yung broken-hearted habit. Teka lang po, isipin ko lang yung Bakit ka ba umiiyak? Habit umiyak. Medyo baka maging radio station po tayo dito. Ano po bang reason kung bakit po kayo naiyak muna? 'Di ba? Binge streaming. Ayan. Mamaya din nandito 'yan. Antukin po. Antukin naman daw. Yung pagiging antukin, nasa ano din yan, ano ba yung habit ng tulog natin? Actually, medyo dyan makaka-relate din ako dyan sa antukin. Actually, nakaka-relate naman ako dito sa mga to, yung manyana, yung binge streaming, tsaka antukin. Yung umiyak dyan po ako, medyo questionable lang yan, May isa-isahin lang natin to. Yung, yung antukin po, i-check muna natin kung ano bang naging schedule mo ng tulog. Oo, kasi kailangan yan, lalabanan mo talaga. Kung halimbawang ayaw mong maubos ang oras mo ng kakatulog, parang ako lang yan kanina, inaantok po ako talaga, mga 3 hours bago mag-training. Pero sabi ko hindi pwede kasi kailangan ko reviewin yung aking iti-training sa inyo. Pero pwede ako matulog. Pero hindi ako natulog, nilabanan ko po. Ang ginawa ko po, lumayo ako sa kama. Paano mens kung masa ako? Masandal tulog. Anong pwede mong gawin? Pwede ka maghilamos? Pwede ka uminom ng maraming tubig na malamig? Ano bang pwede mong gawin? Sabi ko nga, di ba, maligo? So, ibig sabihin, ikaw na nag-comment, yung mga nag-comment po dito, aware ka na kung ano yung mga bad habits. Kailangan mo siyang labanan. So, yun yung friction na tinatawag. So, kung halimbawa, yun nga, sabi ko, kung antukin ka, aware ka na, at ayaw mo na nauubos ang oras mo ng kakatulog, ano yung mga pwede mong gawin intentionally para di ka antukin? Ano yung pwede mong gawin intentionally para di ka matulog? O binge streaming. 'Di ba? Ito yung mga episodes, napakadali na kasi ngayon. One click away na lang sa sa Facebook. Kung nakikita mo na nakakasira na ng buhay yung panonood mo ng TV dahil diyan na nauubos yung oras mo. Ano yung pwede mo ngayong gawin para mapahirapan mo yung sarili mo? Alam mo po kung ano? Mag-unsubscribe ka po sa Netflix. Yun tayo Kaya mo ba? Kaya ba? Yung mga mentors na nandito, yung mga kung saan-saan na nakasubscribe, kaya ba? Kasi pag sinabi ko nga na lalagyan mo ng friction, hindi siya madali Hindi siya madali. Papahirapan mo yung sarili mo para matanggal mo yung bad habit. So it is intentional. Kailangan ikaw mismo, desidido ka na gusto mong matanggal yung bad habit para papunta ka, walang sayang na oras, kumbaga. 'Di ba? Ikot ng ikot gang nauubos yung oras. So walang routine yun. Ibig sabihin, walang na-create ng routine na habit. Matulog at kumain. Ako po, ano yan? Mentor, parang ano yan?
Matulog at kumain. Hindi ko na sasabihin. Starts with letter, ano. Wag na. Kumain, wala namang masama, mens, na kumain. Yung matulog, nasagot ko na kanina. Yung kumain, wala namang masama doon sa pagkain. Pero sige, dadaanan ko rin yan mamaya. Mag-scroll pa ako. Mag-scroll po sa cellphone. Mag-scroll po sa Shopee. Stress. Waking up late. Napag-usapan na natin kanina yung waking up late. Food habit. Walang pera. Late na matulog. Too much or little sleep. Maumpisahan, humikab, mayat maya na. Hilamos. Habit na walang tiwala sa sarili. Emotionally, okay. Mens, mainit na tinatamad lumabas, inom ng kape, mahiyain, mag-coffee, black coffee, para daw magising. Para magising ang mahirap gumising. Kumilos para di antukin. Nakakatuwa yung mga comment nyo, no? So, di ba? Ganito po, isa-isahin natin mamaya yan kasi yan talaga no? Kaya ako nagpa-comment kasi gusto ko lang malaman kung kumbaga tao ba yung mga kausap ko, pare-parehas ba tayo ng mga nahihirapan. Ngayon, sabi ko nga, tanggalin natin kung ano yung mga bad habits. Lagyan natin ng friction. So ngayon, ganito po. Kailangan mo maintindihan tong konsepto ng 2 minutes. Konsepto ng 2 minutes. Ano yung 2 minutes na to? Example po. So kanina, ang pinag-usapan natin, paano magtanggal ng bad habit. Para matanggal mo yung bad habit, basically, pahirapan mo yung sarili mo na magawa yung activity na yun. So, mahilig ka matulog, pahirapan mo yung sarili mo na makatulog ka. Lumabas ka agad ng bahay. Huwag kang maupo sa couch. Huwag kang humiga sa kama. Huwag kang pagkagising mo na maligo ka. Kung ikaw yung tipo ng ganun, maghilamos ka. Pag nararamdaman mo inaantok ka, uminom ka ng tubig. Pahirapan mo yung sarili mo. Oo. So, ito naman, yung pag-uusapan naman natin dito, itong 2 minute, ano naman to? Paano naman, mens, kung gusto kong mag-develop ng good habits? Gusto kong mag-develop ng good habits. Paano naman to? Kaso mahirap. Madalas kasi sa atin, pag meron tayong gustong ma-achieve, gusto natin agad-agad. Kaya wala tayong mahit. Kasi gusto natin agad-agad. Halimbawa, nag-join ka sa I Am Worldwide, gusto mo agad-agad top earner ka, gusto mo agad-agad passive income ka, gusto mo agad-agad malaki ang grupo mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mag-start ka sa maliliit. 'Di ba? O halimbawa, gusto mo ng $1 million din. O hindi ka pwede doon mag-start. Doon ka muna mag-start sa 1M. Bago ka mag 1M, doon ka muna sa 100,000. Ganun muna siya. So ito, pag sinabing 2 minutes, practice 2 minutes rule, yung mga activities na maliliit na bagay na tamad kang gawin. Yung tamad kang gawin, i-practice mong gawin. Pero, simulan mo dun sa madaling-madali. Example, simulan ko sa simple lang, prospecting. Tinatamad kang mag-chat. Sabi kasi ng mentor mo, talk to people. At least 50 people. So ikaw ngayon, bago sa'yo to eh. Hindi ka normal na kakausap ng mga friends mo sa chat out of nowhere. So effort siya sa'yo. And normally, pag ang isang bagay, effort sa'yo, hindi mo magawa. Bakit? Kasi marami munang tumatakbo sa isip mo. Paano ko ba sisimulan yan? Ano ba yung sasabihin ko? Tama ba pagka ganito? Baka magkamali ako. It doesn't only apply to prospecting. It applies to everything na first time natin gawin. Pag first time mo gawin, tapos feeling mo, pakiramdam mo, na-overwhelm ka, instead na kumilos ka, napaparalyze ka. Pina-target sa'yo, diamond, hindi ka pa sapphire. Ano nangyari? Paralyze. Pina-target sa'yo, sapphire, hindi ka pa mover. Ano nangyari sa'yo? Paralyze. Nakuha? So, kailangan kasi meron kang magawa para makuha mo yung dopamine. Ano yung dopamine? Feel-good hormones.
Kailangan meron kang ma-achieve na maliliit na bagay para makuha mo yung dopamine. Exactly. Step by step, maliliit. So halimbawa, prospecting. Sa full-time ka dito, ang sinabi, since full-time ka, kailangan 50 araw-araw, kausap. Di mo magawa. Kalahating araw na, wala ka pa rin nakausap. O ganito gawin mo. Start mo sa 2. Full-time, mens. Tapos 2 lang kakausapin. FOOL time yun, mens. Hindi yun FULL time. Exactly. Yun na yun yung point. Kailangan, para masimulan mo, maging sobrang dali siya sa utak natin na to the point na, grabe naman, pag ito hindi ko pa nagawa, ewan ko na lang ha. Nagets nyo? Kailangan magkaroon ka ng ganun na reaction. Yung task na gagawin mo, maging sobrang dali sa utak mo. O halimbawa, yung iba, isang example lang to, yung iba gusto nila na ano bang pwedeng example? Gusto nila ng income na 100,000. Practicein mo muna. Doon ka muna sa sobrang, pag ako hindi pa ako nagkaroon ng kahit ano ha, 1,000 na lang ha. Kapag ako wala pa, kahit 1,000 na lang every week, ewan ko na lang. So, ang mangyari sa'yo, pag gano'n na lang kaliit yung goal mo, yung sobrang liit na lang. Imagine, yung parang, grabe naman, pag di ko pa to nagawa, ewan ko na lang talaga. Pag naging gano'n na siya kaliit, magagawa mo na siya. So, ano mangyayari? Pag nagawa mo, uy, nagawa ko, mafe-feel good ka ngayon. Isang example, sabi sa'yo ng mentor mo, mag-add ka ng friends sa Facebook, kailangan umabot ka 5,000 friends. 200 pa lang friends mo ngayon. So, anong pakiramdam? Nakakatamad. O di, gawin mo, mag-add ka lang ng 2 tao. In 2 minutes, add ka ng 2 tao. 2 minutes. Kaya sa 2 minutes rule. 2 minutes, add ka ng 2 tao. Kayang gawin in 2 minutes? O, ngayon, pag nagawa mo in 2 minutes, sa tingin mo, titigil ka sa 2 tao. Magdedire-diretso siya. Yung pag-chat, prospecting, pag-posting, tamad na tamad ka mag-posting. Hindi mo alam kung ano ipopost mo. 2-minute rule. Kailangan makapag-post ka, isa lang. Huwag mo nang damihan, isa lang. Right away, pag naisip mo. Until makreate mo yung habit. Dahil nakukuha mo yung ano niya, ang tawag doon, nagkakaroon ka ng satisfaction na nagagawa mo siya. Parang ito, pag pumunta ka sa page ko, yung Precious Grace Kapili, di ba ang daming ang daming post, daming quotes, ang daming mga kung ano-ano sinasabi doon, di ba? Kapag yon, inisip ko lahat yon. Isang upuan, yung pang 1 year ko na post. Sa tingin mo, may magagawa ako? Wala akong magagawa. Bakit? Ang sakit sa ulo nun, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko yun gagawin. Ngayon, paano yun dumami? Na ilang taon na, dire-diretso pa din. Paano yun dumami? Kasi ginawa ko, 1 step at a time. 1 post lang. 1 post lang. Doon ako nagsimula. Nag 1 post a day ako. Ang trigger ko, before, so sobrang tamad na tamad akong gawin. Hindi naman tamad na tamad, yung wala akong maisip. Anong sasabihin ko dito? Ano bang sasabihin ko dito sa post ko na to? Yung walang empty yung utak mo, wala kang masabi. Sa sobrang ganon, na-develop ko yung habit na every night, pag matutulog na ako, tsaka ako makakaisip. Bakit? Kasi natataranta na ako. Yun yung cue ko. Pag patulog na ako, natataranta na ako kasi makakatulog ako, wala akong post kinabukasan. Sabi ko, ayoko ng ganito. Pero yun muna ako, doon ako nag-start. Hanggang sa naging habit na siya, nung naging habit na siya, naging 7 days, nakakaisip na ako ng isang gabi. Pang 7 days yung nagagawa ko. Oo. Hanggang sa nangyari, isang gabi, 15 days yung nagagawa ko. Hanggang sa padami na ng padami. Bakit? Kasi naging
habit. Are you guys learning? Nagigets niyo ba yung mga pinagsasasabi ko pa? Yung totoo, nakukuha niyo ba? Baka kasi salita ako ng salita pero parang naguguluhan lang kayo sa buhay ninyo eh, no? Nakuha niyo? So, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Parang yung nangyari na yun dun sa posting, naging ano siya naging intentional. At dahil lagi mo nang ginagawa, nagiging habit na, nagiging routine na siya. Okay? Habit sticks because they create cravings. Ano naman ibig sabihin nito? Cravings. Ito po, simple lang tong cravings. Halimbawa, nagawa mong consistent na magka-cheque every week. Meron kang cheque. For this month of October, nagawa mo, weekly may cheque ka. Ang tagal mong hindi ganun. Ang tagal mong hindi ganun. Pagdating mo ng 5th week, papayag ka pa ba na wala kang cheque? Yes or no? Di ba meron ka ng cravings? Ang gusto mo na, ika-5th week mo, may cheque ka na ulit. So, ibig sabihin, doon siya makaka-create ng habit na napupush ka na kailangan may cheque ulit ako ngayon. Hanggang sa magkaroon ng standard. Yung cheque mo na dati basta magka-cheque lang, masaya na. Ang nangyari na, hindi na pwedeng basta cheque. Kailangan, hindi bababa ng 10K. Kailangan, hindi bababa ng 20K. Hindi bababa ng 50K. Nagkakaroon ka na ng standard. So, para makuha mo yun, yung ganun cheque, ano bang ginagawa natin? Para makuha mo yung ganun, ang ginagawa natin, nagtotok. Kumakausap ng tao. So, naaayos ngayon yung activities mo. 'Di ba? So, habit sticks because they create cravings. Kaya nga, very important na yung habit na nakikreate mo, good habits, para yung makukuha mong outcome, positive. And willpower is very important. Willpower po, hindi ito yung kumbaga lalabanan mo talaga. At pinatype ko kanina yung mga hindi nating gustong habit na nagagawa natin, 'di ba? So ngayon, kailangan since aware naman tayong lahat dun sa hindi natin magagandang habits, kailangan ikaw sa sarili mo honest ka. Honest ka sa sarili mo na kailangan mabago ko 'to. Willpower ang kailangan mo dun, disiplina talaga ang kailangan mo dun. And malaking factor po itong latte method. Ano naman yan, Mens? Ano yung latte method? Ang latte method po, ang nakadevelop nito, Starbucks. Kaya latte method. Bakit? Kasi madali lahat gawin to kapag hindi ka stress. Tama po ba? Madaling gumawa ng good habits pag hindi ka stress. Madaling gumawa ng good habits pag wala kang problema. Kapag smooth sailing ang lahat, maayos sa bahay, walang problema, okay kayo ng jowa mo, okay kayo ng mentor mo, madali lahat 'yan gawin. Pero what if pansinin ninyo, ang daming napapariwara sa I Am Worldwide. Magaling sana. Magaling sana. Kaso out of nowhere, nawawala. Magaling na mag-talk, magaling mag-training, magaling magpa-pay-in, pero biglang nawawala. Bakit? Kasi hindi sila aware dun sa tinatawag na mental preparation for stressful situation. Yung latte method. Pansinin mo sa Starbucks. Sa Starbucks, ang dami nilang orders, di ba? Tapos parang ano na lang, automatic na sa bibig nila, one order of ganto, 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 with no whip, blah, 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 blah. Dami lang sinasabi. Diba? Tapos kahit na maingay, kahit na magulo, may order dito, may order dyan, dire-diretso yung mga sinasabi nila, hindi na sila nararatel. Diba? Kasi naka-prepare na, kasama na sa training nila yun. So sa atin, dito sa business, minsan, hindi na-prepare yung utak natin. Akala natin, ano lang, talk, tas invite, tas ganito, tas ganyan. Paano kung biglang nagkaroon ng problem sa bahay?
Eh, paano kung biglang binraykan ka ng jowa mo? Eh, paano kung biglang nawala yung mentor mo? Eh, paano kung biglang nagkaroon ka ng financial problem, nasaglak ka sa kahirapan, nagkanda utang-utang ka? In short, very stressful ang buhay mo. Paano ka ngayon kikilos? Paano mo gagawin na sa kabila ng magulong-magulong buhay mo, maayos mo yung habits mo? Kasi po, diyan nasusubok yung disiplina kapag magulo ang buhay mo. Once na meron ng kasamang emotions, dun gumugulo, dun humihirap. Pag nagiging emotional ka na, magaling ka naman dati mag-close ng deal. Pero dahil naging emotional ka ngayon, ano nangyari? Na-late ka sa talk, so hindi mo na-close maayos yung deal. Magaling ka naman mag-training, kaso ano nangyari? Dahil ang dami mo masyadong iniisip, hindi ka nakagawa ng maayos na PowerPoint slides. Alam mo naman kung papaano mag-talk ko. Alam mo naman kung papaano mag-training ng downlines. Pero dahil may problema ka financially, ang nangyari sa'yo, na-stress ka na lang, yung utak mo puro yun ay iniisip. Hindi mo na nabigyan ng tamang oras yung mga dapat mong gawin everyday. So ito, yung latte method. Sa latte method, kailangan po maintindihan natin, ito, employee pa lang to, tayo, negosyante tayo. Kailangan po maintindihan natin na hiwalay ang emotions sa habit. Pag sinabing habit, regardless kung ano ang nararamdaman mo, kailangan yun pa rin yung ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na na hindi okay ang nangyayari sa iyo, may karapatan ka maging late. Hindi ibig sabihin na cluttered ang utak mo, magulo ang utak mo. Hindi ibig sabihin na marami kang problems, may karapatan ka na magulo ang schedules mo, sa trainings mo, sa talks mo. Hindi. Kailangan mo ngayon na matanggal yung emotions at saka yung habits separately. Magagawa mo yon pag may awareness. Yung latte method sa Starbucks, nire-ready sila. Nire-ready sila na kung saan kinakausap, may training sila na what if maraming tao tapos biglang may sumigaw. Bakit ang tagal-tagal ng order ko? Yung iba, ano nangyari? Matataranta. Pero pag na-training ka na, marunong ka nang kumausap, relax ka pa rin. Dire-diretso pa rin yung habit. Timpla kape, ganito, take ng order, dire-diretso pa rin. Kahit may nag-aaway na dyan, ikaw, dire-diretso ka pa rin. Timpla, order for ganito, ganito, ganyan. Nagpapainit ka pa rin ng tinapay. Ang kakausap doon, manager. Ikaw, chill ka lang. So same thing, sa atin, sa business natin, pag nagkakaroon ka ng problema, kung ano na yung na-build mong good habits, kailangan hindi mo tatanggalin. Yun pa rin yung gagawin mo. Kasi kapag nagpa-apekto ka sa emotions mo, magugulo yung habits mo, magugulo yung buhay mo. Again, tiny changes when repeated creates new results. Yung results, yun yung habit. Ito ngayon yung mga simple things to improve natin sa habits natin. Ito, being healthy. Kanina may nag-comment dito Gusto niya daw na improve yung pagkain. 'Di ba? Being healthy. Saan mo to sisimulan? Halimbawa, mens, from now on, hindi na ako magso-soft drinks. Masama pala sa katawan ng sugar. Ang sugar pala, nalaman ko na umattend ako ng training ni Mentor Elise. Diyan pala nanggagaling lahat ng sakit. Karamihan ng sakit. Ang cancer pala, naku, malaking factor pala ang sugar. Isa pang being healthy, mens. Hindi na pala ako, di ba kanina soft drinks, kakain na pala ako ng gulay, mens. Padadaliin ko, mens, magbabarley na ako everyday. Things to improve yun Ngayon,
Since gusto mo maging healthy, kailangan mo ngayon na magkaroon ng habit na, halimbawa, ayaw mo na mag-soft drinks, di wag ka na bumili ng soft drinks. Means hindi ko mapigilan, gusto ko talaga. Bakit? Kasi makasama ko lahat nagso-soft drinks. O, yun. So, malaking factor yung environment. Isa pa dito, power of now. Malaking factor sa pag-create ng habit at part ng habit yung power of now. Patapos na tayo, no? Last 2 slides na lang to. Power of now. I-relate natin. Halagay kasi dito, scene mode, fast response, dalawa ko pa na type. Cellphone. Pag nahawa ka mo yung cellphone mo, nakita mo ngayon meron kang 20 GCs. Meron kang 20 GCs. Lahat hindi pa nabubuksan. Anong habit mo? Buksan lang lahat? Hindi magbasa? Anong habit mo? Pagkahawak mo yung cellphone mo, pag may nakita ka, pay in, yun lang yung bubuksan mo? Yung GCs hindi mo bubuksan? O habit mo na kailangan lahat to mabasa mo, tapos pag binasa mo, magbabackread ka. Magbabackread ka ba? O dededmahin mo yung mga past na chats? Kasi ang gulo-gulo, ang dami-dami na. Anong habit mo? Pag nahawakan mo yung cellphone mo, dumediretso ka ba sa messages? Nagre-reply ka ba agad? O tinitignan mo lang tas dediretso ka ng TikTok? Dediretso ka ng Facebook, magsuscroll ka? Alam niyo sa business natin, napakalaking factor ng power of now. Nakita mo maraming messages. Ako nanggigigil ako, nakikita ko ngayon. Kasi nagte-training ako, wala akong magawa. Ayan apakadaming messages. So, cue for me na, uy, kailangan kong buksan yung messenger ko. Kasi ang dami-dami ng message. Sobrang dami na. Hindi ko nabubuksan kasi nasa training ako. Cue ko yun ngayon. Na isa-isa yan, bubuksan ko, ibabackread ko lahat ng mga hindi ko pa nabasa, tas magre-reply ako sa kailangan kong replyan. Habit yun. Pag hawak mo cellphone mo, habit mo ba na automatic nandyan yung cellphone para mabilis ka makapag-reply? O habit mo na nandyan yung cellphone para sa YouTube? Ano yung habit natin when it comes to cellphone? Power of now. Bakit cellphone mens ang in-example mo sa power of now? Kasi, guys, halos lahat ng bagay is at the tip of our fingertips. Yung pag-asenso ng bawat isa at the tip of our fingertips. Nag-inquire sa'yo, nag-inquire sa akin, nag-inquire sa kanya. Siya ang bilis mag-reply, tayong dalawa ang tagal, kanino magpe-pay in? Sa kanya. Pero kung hawak mo yung cellphone mo at mabilis kang mag-reply, once na nakita mo na meron agad, update, open agad, panalo ka. May downline ka, may kailangan. Ang tagal mo mag-reply. Hindi natin maiwasan kung may ginagawa. Pero kung halimbawang wala masyadong ginahawak mo yung cellphone mo, nakikita mo, pero sadyang ayaw mo lang magbasa, mahirap yun. Kailangan po sa negosyo natin, ma-develop mo yung habit na mabilis kang mag-respond. Scene mode, hindi pwede. Kailangan ma-develop mo yung habit na pag nabasa mo, automatic reply. Yung iba, na-develop nila yung habit ng scene mode. Oo. Masaklap yung iba na develop nila yung habit ng wala na, di na ino-open ang group chat. Gusto PM-PM lang. Yun ang mahirap. Ganito, gusto mo ba yung downline mo, ganun? Isang buong grupo kayo, lahat kayo, hindi nagsisin ng messages? Gusto mo ba ng downlines na ganun? Gusto mo ba ng downlines na ang habit na ma-develop nila, hindi nagbabackread?
Gusto mo ba ng downline na ang habit na na-develop nila, yung matagal mag-reply? Eh, syempre, mens, hindi. Gusto ko mabilis mag-reply. Syempre, mens, hindi. Gusto ko yung ano, yung nagbabackread. Oh, kailangan ganun din tayo. Power of now. Kasi malay mo yung tinatanong, oh, nandyan, ano ba, Jade na pala, no? Magpapadala lang ng bank account. Eh, kaso, ang tagal mo mag-seen. Hindi mo habit na hawak mo yung cellphone mo. Alam mo, ganyan din ako dati. Dati, hindi ko habit na dala ko ang cellphone ko kahit saan. Pero nung na-realize ko, naintindihan ko na ang power pala ay nasa cellphone, na ang pera po nasa cellphone, pati yung may pumapalakpak dito si Mentor Jonathan, parang gigil na gigil kami sa. Oh, pati yung health mo nasa cellphone, alam mo yun, pati safety mo nasa cellphone. Nung naintindihan ko yun, ang cellphone ko po hawak ko kahit saan ako magpunta. Hindi pwede, men, sorry, nagcha-charge kasi. Aba, ba't di ka nag-charge kanina habang katabi mo? Men, sorry, kasi wala akong dalang power bank. Naku, dapat nasa negosyo tayo na kung saan ang negosyo mo online at offline. Connection. So, hindi pwede na ang ma-develop mo na habit yung hindi mo hawak yung cellphone mo. Hindi mo pwede ma-develop yung habit na hindi ka nagba-backread. Hindi pwede. Kailangan na andyan. Posting. Cellphone pa rin. Nung naintindihan ko na malaking parte ng pagyaman ko yung cellphone ko, ay, talagang naging habit ko talaga. Minsan nga, bukas to, hindi ko na ino-off, hindi ko na ino-off. Para pag may chat, kita ko agad. Kita ko agad. Makapag-reply ako agad. Bakit? Lalo na pag importante. 'Di ba? Lalo na pag importante. Eh, pagka nasa spam, doon ako minsan nadadali pag nasa spam. Tingnan mo, posting, nasa cellphone. Pag-reply sa grupo mo, nasa cellphone. Pag-reply sa prospect mo, nasa cellphone. Schedule ng trainings mo, nasa cellphone. Lahat to, i-wallet mo na sa cellphone. Kaya kailangan, hawak mo lagi yan. May power bank ka. Ang power bank ko po, laging bago. Bakit? Pag may moment, lagi akong offline, pag may moment na naiwan ko po ang power bank ko, bibili talaga ako on the spot. Bibili at bibili po ako ng power. Alam ni Mentor Patsy yan, nakita niya akong ganun. Naiwan ko yung power bank ko, bumili ako ng power bank. Bakit? Hindi pwede na walang power bank. So, habit yan. Habit yan. So, yung pag-charge mo ng power bank mo bago ka umalis, habit din yan. Late sleep dahil sa mga talks and skip 2 hours, 4 hours, abangers magtanong about product. Mens, natakil ko yan kanina nung sa simula. Tanong mo dun sa sa mga nauna. Natakil ko yan. Hindi excuse na late na tulog. Hindi excuse na may ginawa kagabi para di makapag-reply, para malate sa isang bagay. Oo, hindi. Kasi we're all professionals here. Nakasalalay sa bawat isa yung paghahatakan natin paakyat. So, isang pabigat lang na naghahatak pababa, ay mahirap ang teamwork. Kaya medyo nagtagal ako dito, Bakit? Kasi marami po na ganun ang naging habit. Hindi nagbabackread, hindi nagsisin ng GC, tapos magtatanong. Nandun sa GC, hindi mo nabasa? Bakit? Hindi ka kasi nagsisin. Ayan, hindi ako galit. Gusto ko lang na ipaintindi kasi po sira ang negosyo pag yung napakaliit na bagay na yan. Diyan pa lang nasistress ka na. Men, nasistress ako. Ang dami ko kasing GC. As ang dami ko pang gagawin. Hala siya. Ilan na ba downlines mo? Kaya di lumalaki income mo Kasi ganyan pa lang kakunti downlines mo, stress ka na. Di ba?
Kaya hindi lumalaki yung downlines mo, yung grupo mo. Kasi ang konti-konti pa lang, ang gulo-gulo na ng utak mo. Imagine, nagpakita ng income si Mentor Jonathan, nagpakita ng income, 'di ba? Example sila Mentor Mirasol. Sabi mo, grabe, gusto ko din ng ganyan. Baliw na baliw ka, gustong-gusto mo. Oh, ito good news. Ang good news, makukuha mo yun. Pwedeng-pwede kang magkaroon ng ganong income. Pwedeng-pwede mo pang lagpasan. Pero, kailangan yung capabilities nila, yung kaya nilang gawin, yung habits nila, good habits nila, magawa mo din. At kahit na magulo ang paligid, may anak sila ha, may anak sila, 2. Kahit na may mga toddlers, may toddler sila kaya mo pa rin i-manage kasama ng business. Magka-problem, mag-away sila saglit, mag-LQ silang 2, mag-asawa. Kaya mo pa rin magtuloy-tuloy sa business. Kaya mo ba yun? O hindi? Yun tayo. Gusto mo nung income ng mga top mentors? Learn. Kailangan mo matutunan kung paano i-manage yung habits mo na hindi naaapektuhan ng emotions. Kailangan mong ma-develop na hindi ka nasa-stress kapag marami kang ginagawa. At paano mo magagawa yon? Good habits. Good routines. Routines kasi yan Sistema. Yun ang sikreto dyan. Kaya nga, habit ang tinapik ko Kasi napakaliit na bagay lang nito, pero ito yung makaka-affect sa long term na performance mo at performance ng grupo mo. Hindi pwede na nararatel ka, natataranta ka. Ilan pa lang yung group chat mo, natataranta ka na. Ilan pa lang yung totok mong downlines, meron ganyan, Ilan pa lang yung itotok mo, natataranta ka na. Kaya hindi ka bibigyan ng panibago. Bakit? What you can't manage, you will lose. So kahit bigyan ka ng napakaraming inquiries, kung wala kang good habits pagdating sa pagsagot ng inquiries, wala kang makukuha. Kahit bigyan ka ng napakaraming downlines na magaling mag-invite, kahit bigyan ka ng ganun, kung wala kang good habits when it comes to time management, mawawala lahat yun. Kahit bigyan ka ng napakaraming downline sa international tsaka dito sa offline, pero kung natataranta ka kung ano yung uunahin mo, hindi mo maayos yung schedule mo, hindi ka mabilis mag-reply, mawawala lahat yun. Aray, no? That's reality. And yung pagmamanage ng malaking grupo, magsasite yun sa maliit. At yung maliit na yun, hindi yun yung downline mo. Ikaw yun. Tayo yun. Para makapag-manage ka ng malaking grupo, ikaw muna. Pag maayos ngayon ang sistema mo, ang routine mo, despite of everything that's happening around you, despite ng mga nasa environment mo, tsaka ka makaka-build ng grupo. Okay? Learning, tagal kaya sabi sa inyo, tinanggal ko yung isang topic, ito muna. Ay mga comment, agree po. Tamang-tama po. Parang meron ditong iba ata to, yes, promise, bumili na po ako ng marami, hindi na ako nang hihiram. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Products yun sa tingin ko. Habit din yun. Maintenance. Ay, naku, Diyos ko po, Lord. Oo, habit din yun, maintenance. Ay, nako. Hindi pwede na habit mong bumili kapag mauubos na. Meron nila, rattle nila yung mentor nila. Means, kailangan ko na asap kasi marami akong benta. Ba't di ka kasi hindi ka kasi umorder bago maubos? 'Di ba? Habit din yun. Di ba? Liit na bagay nun. Habit din yun. Yung pag-order mo ng products bago maubos. Sad to say, yung pag naubos, manghihiram ka, habit din yun. Bad habit. Yung walang dalang application form, pag may talk, habit din yun. Bad habit. Ano pa? Are you guys, ayan, nagko-comment, learning. Ano lang,
saktong kwentuhan lang naman tayo, tama ba? Saktong kwentuhan lang. So, habit, awareness sa oras. Kanina pa yan, simula pa lang. Positive thoughts. Ito po, ito. Malaking factor to. Kasi malaking bagay yung nasa utak natin. Kaya hindi tayo makapag-develop na magandang routine. Kasi magulo yung utak natin. Kaya i-make sure din natin na yung tumatakbo lagi sa mind natin, positive. Positive. Ano ba ang habit ng utak mo? Pag halimbawa, kulang ang products. Anong habit? Ay, grabe, sinasadya, kulang yung products. Siguro, ano yan, akala hindi ko bibilangin. Kaya nagkulang. Oh, positive ba? Negative? Oh. Or ikaw yung tipo ng kulang yung products. Ay, naku, siguro, ano lang, human error lang. Baka nagkamali lang si mentor. Tanong ko na lang, sabihin ko. O, 'di ba? Ang laki ng difference nun. 'Di ba? Isa pa. Anong habit mo sa thinking mo pag bago mag-talk? Baka di naman mag-pay in yan, mukha namang walang pera. Baka di naman mag-pay in yan kasi hindi naman ako hindi naman ako magaling mag-talk. Ano yung habit mo bago mag-talk? Ano yung tumatakbo sa isip mo dun sa tao? Parang dito magjo-join mo, ang negative eh. Ay, parang ang sungit. Ganun ba yung tumatakbo sa isip mo? O kapag may talk, ang nasa isip mo, mukhang magpe-pay in to. Lord, ikaw na bahala. Itotok ko to. Ay, open nyo ang mind niya, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord, in advance. Ganun ka ba? Oh. Habit din yun. Very important. Yung tumatakbo sa isip natin. And very important yung awareness din dun. So, ikaw, ano ba yung tumatakbo sa isip mo pag gano'n? Diba? Oh, ito yung mga pumipigil sa atin para magawa yung patamang habits. We don't control our environment. We're trying to change so many habits. We're not committed to change. You're too focused on the outcome. And lastly, we assume small changes don't add up. Ano ibig sabihin naman ito? Minsan, narinig mo yung training ni Mentor Pitch ngayon, naging aware ka. O nga no, ano ba yung mga things to improve ko? Ayan ka na, di ba? Ano nga ba yung sulat mo after nito, sulat mo, ano nga ba yung mga hindi magagandang habits na kailangan ko improve? Ano yung mga reward na nakukuha ko kapag magagawa ko ng tama yung habits? Sulat mo. So ano yung cue na pwede? Kasi yun yung 3 parts di ba? Ngayon, yung iba narinig nila, gagawin nila lahat yan ngayon. Ang tanong, pag ginawa mo in 10 days, gusto mo ba agad may makitang result? Kailangan maintindihan natin, again, ang habit, 28 days bago ma-develop. At yung, ang tawag doon, yung benefit out of that habit na positive, makukuha mo yon after years. Hindi agad-agad. So yung maliliit na bagay, wag mo i-assume na walang nangyayari. Parang planting stage yung training ko kahapon. Wag mo i-assume na parang walang nangyayari. Yung maliliit na bagay na yan yung makakapagbigay sa'yo ng magandang future. Idire-diretso mo lang. Okay? Huwag ka masyadong mag-focus dun sa outcome. Huwag ka masyadong mag-focus dun sa parang pag nag-goal setting. Huwag ka masyadong mag-focus dun sa result. Ang i-focus mo, yung things to do every day. Ano yung kailangan mong gawin araw-araw? Diba? And most definitely, remove excuses. And when I say remove ng excuses, yun, doon natin masasabi na committed ka. Pag-attend ng training. Ito, pagbibigay ako ngayon ng sample. Simple lang to, sponsoring. Prospecting, inviting, sharing, habit na ba o hindi pa? Pagbibigay ng calling card, habit na ba o hindi pa? Pagkausap sa katabi mo na mukhang pwedeng kausapin, habit na ba o hindi pa? Pag-share ng business, pumunta ka sa sa office ng ninong mo, hindi pa alam yung barley. Habit na bang automatic lumalabas na sa bibig mo kung paano mag-share ng barley o hindi pa? Meron kang group of people na mga nakasama, lahat hindi pa member ng I Am Worldwide. Habit na ba na makwento mo yung about intro ng products natin or hindi pa? Habit din yun eh. Mentoring.
Habit? Habit na ba sa'yo yung pag-attend ng training? Habit na ba sa'yo yung pag-tune in sa 7 p.m.? Lagpas na ko. Habit ba sa'yo yung pag-attend sa 8 a.m.? Habit na ba sa'yo yung 6 p.m. or kung ano man yung habit ng team ninyo? Habit na ba sa'yo na dapat 7 p.m. nasa office ka na, nagte-training ka na? Ano? Habit o effort? Lahat ng bagay sa simula, effort. Sponsoring, effort yan sa simula. Prospecting, prospect list, effort yan sa simula. Pero, pag naging habit mo na, no effort. Sa conversation, kusa yan, maipapasok mo. Magiging habit na sa'yo. Sa simula, ang pagpa-flyering, may nakasalubong ka or meron kang makasama dyan na parang magandang share ng business. Sa simula, effort magbigay ng flyers. Pero pag naging habit mo na, bigay lang. Kung ma-reject, bahala. Okay lang. Habit mo na eh. Same thing din dito, yung pagte-training. Pagse-set ng goals. Pagse-set ng goals. Habit din yan. Habit mo bang mag-go on with the flow? O habit mo every start of the month, naka-ready na yung goals mo? Kasi dyan papunta yung direksyon ng team. Habit mo na ba na bago mag-start yung buwan, naka-set na yung calendar mo o hindi? Habit din kasi yun guys eh. Kasama na yung grupo mo dito. O tama no? Habit mo na ba na may dalang barley kahit saan magpunta? Para kapag kakain, pwede ka mag-picture. Pagka nasa tour, pwede ka mag-picture, mag-post. Habit din yun eh. 'Di ba? O, lahat po ng ginagawa natin, habit, dyan po magsisimula. And hopefully may natutunan kayo dito sa ating training. At hopefully naintindihan nyo yung gusto kong ipaintindi. Find your old bad habits, replace with the new one. Isulat ninyo. And make sure ninyo na hindi man yan na habit or ningas kugon. Apply natin yung power of now. Apply natin yung hindi ka titingin na parang wala naman nangyayari. Sa simula lang magaling. Develop good habits to develop a good life. Okay? So yun lang. Thank you so much. Sobrang napatagal ako ngayon. Ang tagal talaga. Ang dami ko kasing gustong explain. Sana kahit papano ay naintindihan naman at may na-share naman ako sa inyo, no? Na I hope na may baguhin kayo. 'Di ba? So thank you so much. To God be all the glory and back to you, Mentor Mark, para makapag-picture tayo. Ayan, thank you so much. Napakadaming learnings, Mentor Pitch, no? So yun mga mentors, okay, so training without action is useless. Kaya maganda, magawa agad natin yung tinuro ni Mentor Pitch. Action agad mga mentors. So ayan, picture po muna tayo mga mentors. Labas po tayo sa camera, magpakita tayo. And kami muna ni Mentor Pitch. Okay, so ayan, and 1, 2, 3. Ayan, next naman po natin, gallery review po tayo. Mga mentors, habol po tayo sa picture taking natin. B-sign po tayo, okay? So, ayan, and 1, 2, 3. Ayan, hold your smile mga mentors, no? So, ayan, continue lang po. B-sign po sa mga habol pa. 1, 2, 3, and... Ayan, thank you so much, Mentor Pitch. Napakadaming learnings. And thank you so much, mentors, for attending our training for today. So, ayan. So, ingat po tayo lahat. Apply natin. Take action. So, ayan. See you all at the top, mga mentors. Thank you, mens. Thank you tayo kay Mentor Pitch. Ayan. Thank you, mentor. Thank you.